What's up? Sa video na to, magpapalit ako ng radiator at auxiliary fan motor. So, samahan niyo ako sa video na to. Ang unahin ko palang tanggalin, unplug ko muna tong socket para dito sa mga motor, itong auxiliary at radiator fan motor. Pagkatapos, tanggalin ko na rin yung tig 2 volt nila para matanggal tong buong housing ng mga motor. So, ayan, yung auxiliary fan ko pala, hindi gumana. Kaya, naka-experience ako ng overheat nung nakaraan. So, para ma-check nyo yan, try nyo on yung aircon. Pag naka-experience kayo ng overheat, pag hindi gumana ng isa, yun ang sira. So, sa case ko, ang nasira is yung auxiliary fan motor. Kaya, nung naka-aircon ako, isang motor na lang umaandar. So, nag-high pressure siya. Kaya, ayan, nag-overheat ako. So, next kong babaklasin is itong radiator. So, dahil sa overheat, tinamaan yung radiator ko, pumutok yung top niya, plastic top. Kaya need na to palitan. Hindi ko rin pala nire-recommend bumili ng magpagawa ng bronze o yung tanso na radiator. Kasi nga, once na magkaroon ng overheat, ang titirahin nito yung head. Imbis pumutok tong radiator, puputok yung head nyo kasi nga mas matibay yung radiator. So, ito pala yung kinalabasan. Nag-crack na yung housing kaya dahil sa kalumaan. Kaya nag-reinforcement na lang ako. Naglagay ako epoxy sa mga side para tumibay ulit. For the meantime to kasi papalitan ko to soon. To double check, tinap ko siya sa battery para makita ko kung gumagana pa ba yung auxiliary fan. So upon checking, hindi na talaga siya gumagana kahit pukpukin mo. Ito naman pala yung radiator fan. Working pa to. Kasi bago pa to, nasa 4 months pa lang to sa akin. Kaya syempre working. Okay, lilinisin ko muna tong condenser bago ilagay yung bagong radiator para lumamig din yung aircon. So, ito na yung bagong radiator na bili ko lang to sa online. Plastic top pa rin kasi ito yung advisable para iwas masira yung head in case magkaroon ng overheat soon. So, ito binabalik ko lang tong mga bracket ng radiator para may kabit ko na yung fan motor. So, kakalasin ko muna tong fan motor sa housing para mapalitan. Hindi ko rin alam kung ilang years na to dun sa dating may-ari. So, kailangan na rin to palitan. Hindi ko na rin ina-advise na i-repair pa to. Pero kaya ko to i-repair. Pero not advisable. So, papalitan ko to para sulit. Let's go. Magka-top up na ako ng distilled water para ma-check ko kung may leak pa ba yung gawa ko. Ito muna yung ina-advise kong ilagay bago nyo lagyan ng coolant para at least kung may leak, hindi sayang. Distilled water, wag ay gagamit ng mineral. Ganito na lang pala gagawin ko, magmo-modify ako ng motor. So, meron ako dito pang latest model ng Honda City, mga 2010 above. So, napag-isip-isip ko na i-convert siya sa pang latest model para madali hanapan ng motor tapos mas malakas yung ikot kasi nga mas malaki. So, ganyan ginawa ko lang pala. Nilagyan ko lang siya ng mga bracket sa gilid kasi nga hindi naman to design na housing para dito sa motor na to. And malaki tong motor. So, naglagay ako niyan, yung parang mga L bracket. Tapos, in-screw ko lang sa mga side para at least ma-hold niya yung motor. Okay, nag-double check ako kung may leak pa tong radiator. So, wala naman. Kaya, pwede ko na ikabit yung bagong motor. Okay, kabit ko na yung bagong aux fan motor. Let's go! Kung start pala, check nyo kung bumubulwak yung tubig. Kasi kung meron, may tama yung cylinder head nyo. So, sa akin, wala naman. Kaya, okay. Gagawin, i-on ko tong aircon para makita kung umaandar ba yung dalawang fan, tas kung tama yung ikot ng bagong salpak na motor. Working yung dalawang motor, pero para ma-double check kung tama ba yung tapon ng hangin, gumamit ako ng papel. Dapat ang tapon ng hangin papunta sa makina. Tutulak na yung papel papunta sa makina. Itong salpak ko pala may problema. Pahigop siya, so kailangan baliktarin yung wiring niyan. Pag ganyan experience na bumili kayo ng motor, baliktad yung hangin, baliktarin nyo rin yung wiring para maging correct yung action niya. So ayan, binaliktad ko na, i-rewire ko na siya. Ayan, okay na yung auxiliary fan, natapon na dun sa makina. So pag ganyan, baliktarin nyo lang yung wiring. Ganyan pinag-switch ko lang siya. So okay na, pwede ko na to i-sealed na wiring. So, gumamit ako ng shrinkable para iwas
hugot pag tumagal kasi di advisable ang electrical tape sa mga ganito. Kasi nga mainit na area to, ang electrical tape rumurupok and magka-cause to ng loose connection katagalan. So, ito na yung result ng ginawa ko ng conversion sa fan, tapos papalit ng radiator. Ayan, pag nakuha ni aircon, parehas na ulit sila working. And mas nag-improve ng ilang percent yung power ng fan compared to sa dating nilagay. So, kung gusto nyo ganyan din gawin nyo, mag-convert kayo, kumanap kayo ng mas malaking motor, pwede sumakta sa kotse nyo. So, abangan nyo next upload ko dito sa Project Car kasi marami pang gagawin dito. Mag-aayos ako ng wiring, mag-aayos ako ng accessories para mas magumanda pa to. So, yun lang.